Bakit nga ba sinasabing mahirap ang Gen Z? Ano nga ba ang mga palatandaan na ikaw ay isang Gen Z? Una, mahilig sa gadgets, cellphone, laptop, tablet, basta may internet, game na. Pangalawa, halos lahat ng ginagawa mo dumadaan sa social media. Pangatlo, updated ka lagi sa memes, trends, at balitang mabilis kumalat online. Pero bakit nga ba sinasabing hirap ang Gen Z? Gen Z ang tawag sa mga ipinanganak mula 1,000 naraan siyam na putpito hanggang 2012. Lumaki sila sa internet, social media, at smartphones. Open-minded sila, creative, at conscious sa issues tulad ng mental health or equality. Pero ayon sa mga datos, Gen Z ang isa sa pinakaapektado sa hirap ng buhay. Sa US, halos 23% ng Gen Z ang nabuhay sa kahirapan noong 2011 hanggang 2012. Hanggang 2023, mahigit 10 milyon pa rin ang nasa poverty line. At sa global surveys, higit kalahati ng Gen Z ang nabubuhay, paycheck to paycheck. Ano ang problema? Una, trabaho. Kahit may degree, hirap makahanap ng stable na trabaho dahil sa stiff competition, automation, at AI. Maraming employers ang tingin kulang sa skills, communication, at professionalism ang Gen Z. Ikalawa, utang at gastos. Dahil madali na lang umutang sa apps, marami ang nababaon sa credit card at online loans. At dahil sa social media pressure, mas nauuna pa minsan ang travel, food trip, at shopping kaysa ipon. Ikatlo, kulang sa financial literacy. Ayon sa global data, halos kalahati ng Gen Z walang emergency fund. Mas inuuna ang experience kaysa long-term savings. Pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Sa tamang financial education at skills training, kayang baguhin ng Gen Z ang game. Sa kabila ng struggles, sila pa rin ang henerasyong flexible, practical, at handang sumabay sa digital world. Kaya tanong, ikaw ba Gen Z? Team struggle or team level up?